Sige, magandang hapon sa lahat. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa muli, magandang umaga sa lahat. Panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong simula, at panibagong leksyon naman ang ating matutunan sa araw na ito. Ngayon, magsiupo at pakihanay ng inyong mga upuan. Sige, pakipulot ng mga basura kung kayo man ay may nakikitang basura. Sige. At ngayon, batid kong meron akong iniwan na takdang aralin sa inyo kahapon, di ba? Pakipasa na lamang ito ng tahimik. At ako na lamang ang magwawasto ng mga ito. Maaari ko bang malaman kalihim kung sino ang hindi dumalo sa araw na ito? Magaling at lahat ay kumpleto upang walang maiwan sa ating talakayan sa araw na ito. Sige, alam niyo na kung ano ang aking mga rules, no? Kailangan ko ang inyong mga tainga at inyong mga mata pagkitahimik. At kapag ako ay nagsasalita, kayo ay makikinig. At kapag kayo ay nagsasalita naman, ako ay makikinig. Umiwasan ang makipagkwentuhan sa iba. Sapagkat papupuntahin ko dito sa harapan upang siya na lang ang magtatalakay sa ating paksa ngayon. Malinaw ba? Magaling at ito ay malinaw. Ngayon naman, para sa ating paganyak, sa muli tumayo kayong lahat. Huminga ng 3 beses, inhale, exhale, at sa huling exhale, ang pagkatapos nito ay sasabihin, handa na kami. Sige, tumayo. Simulan na natin. Inhale, exhale. Inhale, exhale, inhale, and exhale. Handa na kami. Magaling palakpak para sa bawat isa. Muli, umupo kayong lahat. Sige, handa na ba para sa ating talakayan? Ngunit bago tayo tumuko, maaari pa nating balikan ang ating itinalakay kahapon. Tama, ito ay patungkol sa tayutay. Ano nga ba ang tayutay? Tama, magaling. At batid kong nalaman na ninyo or kayo ay magaling na kung ano nga ba ang tayutay. Ngayon naman, para sa ating unang-unang aktibidad, mayroon kayong nakikitang 4 na larawan dito sa ating harap. Ito ay inyong huhulaan. Ang bawat larawan ay may kanya-kanyang kahulugan. At ito ay mayroong A, B, C, D, at E. Pipili kayo ng mga maaaring kahulugan ng bawat larawan. Ang isang larawan ay maaaring mayroong 4 na kahulugan at iisa lamang dito ang hindi kabilang sa kanyang kahulugan. Naintindihan ba ang panuto? Sige. Step, maaari ka bang tumayo at hulaan mo kung ano ang larawang ito? Sige, magaling. Ang larawang ito ay isang araw. Ngayon naman, ating tuklasin kung ano nga ba ang kahulugan nito. Sa A, ito ay pinakasentrong bituin ng sistemang solar. Sa B naman, ito ay isang panahon. Sa C ay ang kalikasan. D, ito ay isang motibasyon. At E ay pag-asa. Sa tingin nyo, alin sa kanila ang hindi kabilang sa kahulugan ng araw? Sige nga, ikaw nga, binibini. Motibasyon, maaari. Sige, isa pang sagot. Ikaw, Ginoo. Ang tamang sagot ay C, ang kalikasan. Ang araw ay isang pinakasentrong bituin ng sistemang solar. Tama ba? Tama. Ito ay isang panahon. Di ba? Ang araw ay isang panahon. Araw at ulan. Ngayon naman, ang D ay isang motibasyon. Di ba kapag sinasabi nila na pagsikat ng araw ay bagong pag-asa? Sabi ko rin kanina, no, sa ating pagsimula. Tama. Yun nga, sa E, ito ay isang panibagong pag-asa. So, ang hindi kabilang dyan ay ang letter C. Ang C ang hindi kabilang ang kalikasan. Sige, magaling. Ngayon naman, di dyan, suriin mo kung ano nga ba ang pangalawang larawan na ito. Sige, tama. Ito ay isang bato. Siguro lahat naman ay nakakita na ng isang bato, no? Imposibleng ang isa dito ay hindi nakakita ng isang bato. Sige, magaling. At ngayon, ang kanyang pagkakahulugan, sa A ay matigas na bagay, sa B naman ay isang mineral, sa C ay mahina, sa D ay matigas ang puso, sa E ay manhid. Sa tingin nyo, alin dyan ang hindi kabilang na sa pagpapakahulugan ng bagay na bato? Sige. Ano nga ba ang maaari? Ang sagot dito ay letter C. Ang letter C, ito ay mahina. Dahil ang bato ay isang matigas na bagay. Ang bato ba ay isang matigas na bagay? Tama. Letter B, ito ay isang mineral. Diba? Ito ay isang anyong mineral. At ngayon naman, ito ay letter D, matigas ang puso. Diba minsan, ang puso ay inihahambing sa isang bato sapagkat ito ay matigas na. Ngunit hindi ito ibig sabihin, ang puso talaga ay isang matigas. Ito ay may malalim na kahulugan. Tama? At ating tutuklasin mamaya. Sa E, manhid. Diba? Kung ang puso ay hindi na nakakaramdam ng sakit o saya, ito ay manhid na gaya ng isang bato. Ngayon naman, magaling ha? Ngayon naman sa pangatlong larawan. Ano ang larawang ito? May nagsasabi ng gripo. Mali, hindi ito gripo. Ito ay isang
tubig. Tama. Nakakita na ba lahat ng tubig? Tama, ito ay isang pangangailangan natin upang tayo ay mabuhay. Sige, sa pagpapakahulugan, nariyan ng A, malinaw, B, likas na yaman, C, likidong iniinom, D, suliranin, E, pagsubok sa buhay. Alin dyan ang hindi kabilang sa pagpapakahulugan ng tubig? Sige, A, B, C, D, or E. Ang tamang sagot, ang hindi kabilang, ay ang malinaw. Sige, no? Malinaw. Ang sagot dito ay likas na yaman. Ang tubig ba ay isang likas na yaman? Tama, oo. Ito ay likidong iniinom. Siyempre, ang tubig ay ating iniinom. Pangatlo, suliranin. Ito ay isang suliranin. Ngayon, mababatid nyo kung bakit ito naging isang suliranin. Bakit nga ba ang tubig ay isang naging suliranin? And E, pagsubok sa buhay. Ang suliranin at pagsubok sa buhay ay maaaring isa lamang, no? Isa lamang ang ilang kahulugan. Sige ngayon, sa huling larawan. Ano ang larawang ito? Danger, maaari, kayo talaga ay nagbibiro. Ano ito? Ito ay isang apoy. Sige, sa kanyang pagpapakahulugan, nariyan ng A, B, C, D, and E. A, nagpupuyos sa damdamin. B, karaniwang nagbubuga ng init. C, nag-aalab na damdamin. D, kasaganahan. E, sunog. Sige, sa apoy, alin dyan ang hindi kabilang? Sige, ang sagot ay D, kasaganahan. Ang apoy ba ay nagsasabing kasaganahan? Hindi naman, no? Kasi ang apoy is parang kung sa ano ito ay may ibang kahulugan. At malalaman natin mamaya kung bakit ito ay isang nag-aalab na damdamin, karaniwang nagbubuga ng init at nagpupuyos na damdamin. Di ba? Bakit naihahalin tulad ang isang apoy sa isang nagpupuyos na damdamin? Ngayon, ay tumungo na tayo sa ating layunin. Sige. Sa tingin nyo, ano ang ating paksa sa araw na ito? Alam kong nakikita nyo na sapagkat ito na sa ating harapan. Sige, pakibasa ng inyong layunin. Nabibigyang kahulugan ang malalim na salitang ginamit sa akda batay sa denotatibo at konotatibo kahulugan. Nabubuo ang sariling paghatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akda. Sa tingin nyo, ano ang ating leksyon o paksa sa araw na ito? Tama, ang denotasyon at konotasyon. Ngayon, ating dapat mauna ang itong mga layunin, no? Kailangan natin siyang mapuna sa araw na ito. Sige. Ngayon, ang denotasyon, pakibasa. Ang denotasyon ay ang kahulugan ng salita na karaniwang nakukuha sa diksyonaryo. Sige, patandaan na ang denotasyon ay pagpapakahulugan na galing sa diksyonaryo. Ito ay pagpapakahulugang literal o totoo ang kahulugan na sinasabi nito. Sige, halimbawa na lamang, matindi ang sikat ng araw tuwing ika-10 ng umaga. Sa ating aktibidad kanina, alin dito ang tama sa pangusap? Matindi ang sikat ng araw tuwing ika-10 ng umaga. Ito ay di panahon, di ba? Matindi ang sikat ng panahon, di ba? Sa panahon siya napupunta. Sa panahon siya, pwede, no? Matindi ang sikat ng araw tuwing ika-10 ng umaga. Panahon siya dahil ang panahon ay tag-init, tag-ulan, ganon. Next, may malalaking tipak ng bato na nakaharang sa kalsada. Ito ay may malaking tipak na bato na nakaharang sa kalsada. Pangalawa naman sa bato, ito ay isang matigas na bagay. Inilahok ang mga palayok sa apoy. So, ang apoy dito ay ito ay karaniwang nagbubuga ng init. So, kung ating papansinin, ang kanyang pagpapakahulugan ay literal o totoo. Kasi totoo naman na matindi ang sikat ng araw tuwing 10 ng umaga, di ba? Totoo din na ang bato ay malalaki na maaaring nakaharang sa kalsada. So, inyong tandaan na ang denotasyon ay pagpapakahulugan na nanggaling sa diksyonaryo. Literal ang kanyang pagpapakahulugan. Malinaw ba? Sige. Ngayon naman ay tumungo tayo sa ating pangalawang paksa, ang konotasyon. Ang konotasyon. Ang konotasyon, basahin. Sige. Ang konotasyon ay pagpapakahulugan ay iba kaysa sa karaniwang kahulugan. May karagdagang kahulugan, kaisipan o pahiwatig, depende sa layunin ng ginagamit. So, sa konotasyon naman ay may mga salitang parehas, ngunit iba-iba ang kanyang kahulugan. Ito ay nakadepende na lamang sa kung paano ito gamitin ng isang nagsasalita o paano gamitin ang isang pangungusap. Gaya na lamang nito. Para mas madali nating maintindihan, ang konotasyon ay mas may malalim na pagpapakahulugan. Ito ay hindi literal. Ang sa denotasyon ay literal, sa konotasyon naman ay hindi literal. Malinaw? Sige. Halimbawa, magsilbi tayong araw sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Sige, kung iisipin nyo, maaari ba kayong maging araw sa iba? Diba? Hindi. Ang ibig sabihin ng araw dito ay maging pag-asa or motibasyon. Magsilbi tayong motibasyon sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Araw ang ginamit dito, ngunit ang ibig nitong sabihin ay tayo ay maging pag-asa o motibasyon sa iba. Tama? Malinaw?
Magaling. Next, bato na ang kanyang puso dahil sa kanyang narinig ng masasakit na salita. O, di ba? May malalim na pagpapakahulugan. Ngayon, nag-aapoy ang kagustuhan ng manlalaro na masungkit ang kampyonato. Nag-aapoy. Ibig sabihin, ito ay nag-aalab na damdamin. Ibig sabihin, masyado silang gusto nilang makuha ang kampyonato. Ngayon naman, magpakatatag sa kung ikaw ay nakalahok sa kumukulong tubig ng iyong buhay. Tubig ang nais sabihin dito or ang nais na bigyan kahulugan ng tubig ay ang pagsubok sa buhay na tayo ay kailangang magpakatatag. Malinaw? Malinaw ba ang ating talakayan? Madali lang, no? Kung iisipin, ang denotasyon ay nanggaling sa diksyonaryo. Ito ay literal na pagpapakahulugan, samantalang ang konotasyon naman ay pagpapakahulugang mas malalim at ito ay nakadepende sa kung paano ito gamitin at kung paano ginamit ang salita sa isang pangungusap. Sige, magaling at inyong naintindihan. Siguradong naiintindihan na sapagkat ako ay magbibigay na ng aktibidad para sa inyo. Magaling? Ngayon naman ay manonood kayo ng isang kwento na pinamagatang ang mensahe ng butil ng kape. Bibigyan ko kayo ng oras para inyong panoorin at para sa inyong aktibidad, tutukuyin nyo kung ano ang mga salitang ginamit doon na ginamitan ng konotasyon. Sige ha, pipiliin or tutukuyin nyo doon sa kwento kung alin doon ang salita na ginamitan ng konotasyon. Konotasyon, ibig sabihin ay may pangkaraniwang kahulugan. Di ba? Talagang kailangan yung mag-focus or nakasentro ang inyong atensyon sa ating kwento para makasagot kayo ng ating aktibidad. Kailangan na ilagay nyo kung ano ang salita na iyon at bakit iyon ay naging, ano ang pagpapakahulugan nito. Ha? Ano ang pagpapakahulugan nito? Gamit ang konotasyon. Sige! Sige, tama na ang pagsulat sapagkat ubos na ang aking inilaan na oras. Wastuhin nyo na lamang ang inyong mga papel upang alam nyo kung saan kayo nagkamali. Diba? Ang ganda ng mensahe ng butil ng kape. Masyadong nagbibigay ito ng inspirasyon kung talagang inyong naintindihan ang mensahe ng butil ng kape. Sige, ilalagay ko ang mga sagot. Ito ang mga sagot na nabibilang sa konotasyon. Doon, mga salita na nanggaling, o ang mga salita doon sa mensahe ng butil ng kape na may konotasyon. Nabibilang ang mga salitang iyon sa konotasyon. Sige. Una ay ang karot. Ang karot ay isang gulay, sinasahog natin sa ating mga lutuin. Ngunit dito ay iba ang kanyang pagpapakahulugan. Ganon ang konotasyon. Ang karot ay malakas, ngunit pag may suliranin ay mahina. Tama, di ba? Doon ay inano ng tatay nila na kapag ang karot ay inilagay sa palayok, ang karot ay matigas pa, di ba? Kapag nilalagay na sa palayok, ito ay nanlalambot. So ito, malakas, ngunit pag may suliranin ay humihina. Ganon. Pangalawa, ang itlog. Ito ay may mabuting puso, ngunit mahirap ang magpatawad. Sige, no? Di ba kapag hindi pa nilalagay ang itlog, ito ay matigas. Matigas ang kanyang balat, tama? Ngunit ito, pag nilagay nyo na sa isang palayok, titigas ito at ito na ay magiging isang yung tinatawag natin na boiled egg. Tama, matigas na ang kanyang kalooban. Mahirap na siyang magpatawad. Pangatlo, butil ng kape. Ito ay matatag sa pagsubok at nakapagpabago ng kanyang paligid. Sige, diba? Ang butil ng kape ay isang, kapag matigas, ito ay butil ng kape, ilalagay nyo sa kumukulong tubig. At ang tubig na iyon ay magiging brown dahil ito na ay isang kape. Yun ay nakapagpabago ng kanyang paligid at matatag sa kanyang pagsubok. Sige. Next naman ay ang salitang malambot. Ang malambot doon ay nangangahulugang pagiging mahina. Tama ba kayo? Sige, bastuhin nyo lang ang inyong sarili dahil naniniwala ako na sa inyong kamalian, doon kayo matututo. Sige, panghuli, kumukulong tubig ay ang mga pagsubok sa buhay.
No? Sa mensahe ng butil ng kape, ang kumukulong tubig ay nagsisimbolo ng mga pagsubok sa ating buhay. Sige, pakipasa na inyong papel. Okay lang kung hindi kayo nakakuha ng mataas na score sapagkat tayo ay nagsisimula pa lamang. Ngunit kung hindi nyo talaga maintindihan, magtanong kayo kung alin doon ang hindi nyo naiintindihan. Sige, no? Ngayon naman ay bibigyan natin ng kung ano nga ba ang magandang mensahe na naidulot ng butil ng kape sa atin. Ngayon, meron akong dalawang larawan. Ito ay ang malungkot at masayang larawan. Ngayon, ako ay magbibigay ng mga karanasan at sasabihin nyo lamang kung ito ay isang masaya o malungkot o isang masaya na larawan. Sige, una, ang pagmamaktol ay resulta ng paghihirap at pagod na nararanasan ng isang tao. Dapat lang na magmaktol kung nahihirapan ka, masaya o malungkot. Malungkot, sapagkat kung tayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay, hindi natin kailangan magmaktol. Kundi maging matatag tayo dahil sinusubok lamang tayo ng panahon at hindi magbibigay ang ating Panginoon ng anumang pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Kaya hindi natin kailangan magmaktol. Tama. Pangalawa, may taong malakas sa una subalit dumating ang pagsubok ay nagiging mahina. Alin dito? Alin sa larawan ang dapat? Malungkot na larawan, muli, tama. Sapagkat kapag tayo ay may mga pagsubok, kung tayong panghinaan ng loob. Sapagkat kayang-kaya natin ito lampasan. Tama. Number 3, hindi madali ang magpatawad, ngunit nanaisin na ibigay ang kapatawaran. Smile or malungkot or masayang larawan. Tama, ito ay isang masayang larawan. Bakit nga ba? Sige nga. Oo, tama. Kailangan na kahit na alam naman natin na kapag ang tao ay nakagawa sa atin ng masama o hindi natin gusto, ay talagang mahirap magpatawad, mahirap maibigay ang kapatawaran. Ngunit, kailangan natin itong ibigay sapagkat ang Diyos nga ay nagpapatawad at tayo din ay magpatawad kahit upang kalinawan na rin ang ating isip at ng ating puso. Walang magandang na idudulot kapag tayo ay hindi nagpatawad sa tao. Tama, no? Magaling. Pang-apat, nagiging matatag na harapin ang pagsubok sa buhay. Smile or malungkot o masayang larawan. Smile. Dapat lamang na tayo ay maging matatag sa anumang pagsubok sa buhay. Sapagkat ang pagsubok ay kung sa laro ito ay mga challenges lamang na kaya mong lampasan. Kayang-kaya mo itong lampasan at ito ay bahagi sa iyong kaunlaran. Katulad na lamang na tayo ngayon, nag-aaral kayo, alam kong nahihirapan kayo, ngunit ang ito ay isang pagsubok lamang upang makamit nyo ang inyong tagumpay. Tama? Sige, panghuli. Patuloy na lumilikha ng positibong pagbabago dulot ng di magandang pangyayari. Masaya o malungkot na larawan? Masaya, tama. Kailangan pa rin nating maging masaya o magkaroon ng positibong pananaw kahit pa man tayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok o di magandang pangyayari. Dapat tayo ay maging, kung sinatawag nila, positive thinker. Diba? Maging positibo tayo na lahat ng suliranin yan ay may kalutasan. Lilipas din ang mga suliranin na yan. Sige, magaling, no? Ako ay nasisiyahan sa ating talakayan. Ngayon, at bigyan nyo ang bawat isa ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Sige. Ngayon, atin naman, balikan ang ating layunin kung ating bang natumbok sa araw nito, nabibigyan kahulugan ang malalim na salitang ginamit sa akda, batay sa donatibo o konotatibong kahulugan. Natumbok ba? Magaling at ating natumbok. Pangalawa, nabubuo ang sariling paghatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akda. Natumbok ba? Tama, atin ito natumbok. Ngayon naman ay balikan natin ang ating paksa. Ang denotasyon ay galing sa diksyonaryo. Literal ang pagpapakahulugan. Ang konotasyon naman ay pagpapakahulugang di pangkaraniwang kahulugan. Ibig sabihin, nakadepende ang pagpapakahulugan sa salita, ang paggamit ng salita, o kaya naman, ito ay mas may malalim na kahulugan. Sige, magaling, no? Ngayon naman, sa muli, may mga katanungan. Kayo ba ay may mga katanungan? Sige, ang tanong ay, paano nakakatulong ang denotatibo at konotatibo sa pag-unawa ng akdang pampanitikan? Ang wikang Filipino ay isang napaka-yamang kultura. Ang mga salita ay nagkakaroon ng iba't ibang kahulugan. Ang mga salita ay isa ang lamang ang kanyang baybay, ngunit iba-iba ang kanyang kahulugan. Sa pamamaraan ng pag-alam o pagtuklas natin kung ano ang denotatibo at konotasyon, sa pagtuklas o pag-alam nito ay mas madali natin na ipahayag ang ating mga saloobin at mas madali din na maintindihan ng ating kinakausap or mas madali natin maintindihan ang nais nilang ipahatid sa atin or ipahiwatig. Ganoon, no? Sige, katanungan pa? Wala na? Magaling. At ngayon, para sa ating takdang aralin. Dapat may takdang aralin pa rin kayo, no? So, gagawin sana natin ngayon, gagawin na lang natin itong takdang aralin. Gumawa kayo ng isang role play. Kayo ay may 5 pangkat at ang 5 pangkat, no? Kayo na lang magpapangkat-pangkat. Ngayon ay gagawa kayo ng isang roleplay na mayroong denotasyon at konotasyon. Ha? Gamitin nyo yung konotasyon sa inyong roleplay or sa inyong pagsasalita, sa inyong pakikipag-usap, dapat may konotasyon. Sige.
Yun lang. Wala na bang ibang katanungan? Malinaw ba ang ating takdang aralin? Malinaw ba ang ating paksa? Magaling? At sa muli, magandang hapon sa lahat. Naway kayo ay natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Sa muli ay maging matatag tayo sa anumang pagsubok na ating kinahaharap sa buhay, at maging matatag tayo maging matatag tayo upang ito ay ating malampasan sa ating buhay, at ito ay lilipas lamang. Maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa. Yun lang, at maraming salamat.